Isang umaga sa isang kilalang kondo sa Makati, may isang babae na papasok na may dalang balde at sabon. Biglang may sumigaw, "Hoy Labandera, bakit ka nandito sa lobby? Diyan ka sa likod." Lahat tumawa, lahat nag-video, lahat nagmalaki. Pero sa loob lang ng 24 oras, yung mga taong nang insulto, sila mismo ang lumuhod at humingi ng tawad sa harap niya. At hindi lang 1 o 2 unit. 50 units pala ang pag-aari niya sa kondo na yan. Paano nangyari ito? Anoorin mo hanggang dulo, kasi may mas malaking sikreto pa sa huli. Kabanata 1, ang araw na hinamek siya. Maagang-maaga pa lang, 4:30 na madaling araw, gising na si Aling Rosa. Sa maliit niyang kuwarto sa basement ng The Sapphire Tower sa Makati, umutunog na ang lumang alarm clock na regalo pa ng kanyang anak na nasa Canada. Bumangon siya ng dahan-dahan, kinusot ang mga mata na parang may buhangin pa rin mula sa nakaraang labada. Suot niya ang paborito niyang duster na kupas na bulaklakin. Ang tela ay manipis na halos makita na ang balet, pero malinis na malinis pa rin dahil siya mismo ang naglaban nito kahapon. Bumaba siya sa labahan sa pinakailalim ng gusali. Madilim pa, tanging ang ilaw lang ng fluorescent lamp ang nagbibigay liwanag sa mahabang pasilyo na amoy sabon at chlorine. Binuksan niya ang malaking industrial washing machine na may tatak, speed key na parang lolo na ng mga makina sa building. Isinuksok niya ang unang batch, 48 piraso ng kumot at bedsheet mula sa 25 TA floor, lahat mamahalin, may tatak na fret at privacy. Eti ang mga una ng mga anak na mayayaman, may borda pa ng initial nila. Eti ang mga bathrobe na sobrang kapal na parang yakap ng ulap. Habang umikot ang makina, nakaupo siya sa plastic na upuan na may butas-butas na. Kinuha niya ang maliit niyang thermos na may cup na may asukal na 3 kutsara. Sa harap niya, nakabitin ang lumang kalendaryo ng 2023 pa. May larawan pa ng sto. Ninyo, tumingin siya sa orasan sa dingding. 4:57 ng umaga. Maya-maya pa, darating na ang unang residente na maglalaban ng sariling damit dahil ayaw nilang ihalo sa iba. Pero si Aling Rosa, kahit maaga siyang nagigising, hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, ito na ang buhay niya sa nakalipas na 20 taon. Nang mag-alas 5:30, nagsimula ng dumating ang mga unang damit na ibinaba ng mga kasambahay sa service elevator. May note na nakalagay, "Delicate Seco, cold water, no bleach." May isa pang note, "Huwag isama sa iba, baka mahawa sa amoy ng ibang labada." Napangiti na lang si Aling Rosa. Sanay na siya. Tinanggap niya lahat, inisa-isa niyang nilagay sa iba't ibang makina ayon sa kulay at tela. May mga damit na sobrang bango pa ng pabango na parang naglalakad na perfume bottle. May mga polo naman na may mansa ng steak sauce mula sa dinner party kagabi. Nang mag-alas 8, tapos na ang unang 5 batch. Oras na para dalhin ang mga tuyot na sa folding area. Daladala niya ang malaking basket na gawa sa plastic na kulay pula, puno ng mga bedsheet na nakatiklop ng perpekto. Kailangan niyang dumaan sa main lobby dahil sira ang service elevator sa 10 TA floor. Alam niyang bawal talaga, pero wala siyang choice. Hawak niya ang basket sa harap, ang isang kamay ay may dalang maliit na supot ng downy na extra. Nang makalabas siya ng service door papuntang lobby, biglang may sumigaw. "Hoy, sino yang may dalang labada sa lobby?" Si Ma'am Vanessa yun, 28 years old. Sikat na influencer, nakatayo sa gitna ng lobby na may hawak na iced coffee. Suot niya ang pinakabagong Hermes bag na worth ₱2.8 million. Kasama niya ang 2 kaibigan na pareho may iPhone 16 na Pro Max na naka-video. Grabe, ang amoy daw ni. Kadiri naman. Bakit pinayagan yang labandera dito sa main lobby? Dapat sa likod lang yan. Sabi ni Ma'am Vanessa habang tumatawa ng malakas. Bigla niyang inangat ang phone at nagsimulang mag-live sa Facebook. "Guys, look oy. May labandera sa lobby ng Sapphire. Ang
Dapat may rule talaga na service people sa service entrance lang. Agree kayo? Type agree sa comment. Sa loob ng 2 minuto, umabot na ng 87 lohing reactions at 42 comments na agree po at dapat nga sa likod lang. Si Aling Rosa, na nahimik lang, dahan-dahan niyang ibinaba ang basket sa sahig. Tumingin siya kay Ma'am Vanessa, mumiti ng matamis at mahinang sinabi, "Pasensya na po, Ma'am. Sira po kasi yung service elevator. Dadaan lang po ako sandali." Pero si Ma'am Vanessa, lalo pang lumakas ang tawa. Excuse me, alam mo ba kung magkano ang association dues namin dito? 200,000 a month. Tapos dadaan ka dito na may amoy daw ni. Security. Security. Dumating si Kuya Tony, ang head security guard na matangkad at may itsura. Nakita niya si Aling Rosa. Agad siyang sumigaw. "Aling Rosa, ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Bawal ang mga labandera sa lobby. Diyan ka sa likod." Bilis. Tinulak niya ng mahina si Aling Rosa papunta sa pintong likod. May hawak pang basket si Aling Rosa kaya natumba ang ilang piraso ng kumot sa marmol na sahig ng lobby. May tumawa pa sa background. Si Aling Rosa, hindi nagsalita. Kinuha niya isa-isa ang mga nahulog na kumot, mengat na inayos, at dahan-dahang lumakad papuntang likod. Habang naglalakad siya, naririnig niya pa rin ang tawa ni Ma'am Vanessa at ang mga kaibigan nito. Nang makarating siya sa likod ng building, sa service area kung saan amoy basura at basang sahig, doon lang siya tumigil. Tumingin siya sa langit na kulay abo pa dahil madilim pa. Hinawakan niya ang maliit na krus na nakasabit sa liig niya. "Salamat po, Lord, sa lakas na ibinibigay niyo sa akin araw-araw." Bulong niya. Hindi niya alam na sa loob ng 24 oras, ang buong Sapphire Towers, maging ang mga taong nang insulto sa kanya sa lobby na iyon, sila mismo ang magbabalik sa kanya, na may luha sa mga mata, at nakaluhod. Kabanata 2, ang lihim na 38 endar. Habang naglalakad palayo sa service area, dahan-dahang binuhat ulit ni Aling Rosa ang mabigat na basket. May kaunting basa pa sa laylayan ng duster niya dahil sa nahulog na kumot kanina. Tahimik siya, pero sa loob ng dibdib niya, may kakaibang init na umaalon. Hindi galit, hindi puot, arang-alala lamang ng nakaraan. Bumalik siya sa basement, inayos ang natitirang labada, at na matapos ang ika-6 na batch, tumingin siya sa maliit na orasan sa dingding. 10:00 na ng umaga, oras na para umakyat. Kumuha siya ng maliit na supot na kulay itim mula sa lumang aparador niya. Sa loob, isang susi na may tatak na 38A at isang maliit na plastic card na parang ATM card pero may logo ng Sapphire Towers. Walang nakakaalam na may ganito siya. Kahit ang mga kasama niyang labandera sa basement, akala nila uwi na siya sa Novaliches tuwing Sabado. Hindi nila alam na may isang unit siya rito mismo sa gusali. Umasok siya sa service elevator na sira sa isa 0TA floor, kaya hanggang 9TA floor lang siya nakababa. Mula roon, naglakad siya papuntang main elevator. May mga residente na nakita siya, pero hindi na siya pinansin. Para sa kanila, normal lang na may labandera na nag-akyat ng mga nalabhan. Daladala niya ang maliit na supot lang, walang basket ngayon. Nang makarating sa 38TA floor, tahimik na tahimik ang hallway. May carpet na makapal na kulay cream, at ang bawat pinto ay gawa sa solid nara na may gold handle. Walang ingay, walang amoy, walang tao. Hininto niya ang sarili sa harap ng init 38A. Kinuha ang susi. Isinuksok sa lock. Isang click. Pagbukas ng pinto, parang ibang mundo na ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang maliit na kuwarto sa basement na may amoy sabon at chlorine. Ito ay isang 3-bedroom init na 185 square meters. May malaking sala na may 85-inch TV na naka-off. May dining area na may 12, sater na mesa na gawa sa nara at kamagong. May kusina na may built-in oven at sub-zero refrigerator. At sa master's bedroom,
May king-size bed na may 1,000 thread count sheets na siya mismo ang nagpalit tuwing linggo. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Hinubad ang tsinelas na goma at nilagay sa show cabinet na puno ng mga mamahaling sapatos na hindi niya isinusuot. Umunta siya sa sala, naupo sa sofa na kulay beige na mas malambot pa sa ulap, at huminga ng malalim. Dito niya ikinukwento ang sarili sa katahimikan. Noong 1985, 23 years old pa lang siya, lumuwas siya sa Hong Kong bilang domestic helper. Ang unang sweldo niya, $1,800. Sa Pilipinas noon, mga 7,000 pa lang. Ang amo niya, isang insik na negosyante na may-ari ng factory ng plastic, si M.R. Henry Lim. Mabait. Hindi nanigaw kahit minsan. Binigyan pa siya ng sariling kuwarto na may aircon. Tuwing Sabado, pagkatapos maglinis, magtitipid siya. Walang gala. Walang shopping sa Mongkok. Sa halip, magdadala siya ng baon na adobo at kanin at magbabasa ng dyaryo tungkol sa property sa Manila. May nakita siyang noong 1,900 preselling sa Makati, the Sapphire Towers. 3-bedroom unit. 18,000 per square meter pa lang noon. Total contract price, $1.8 million. Sa loob ng 5 taon, nag-ipon siya ng 15,000 bawat buwan. Walang luho, walang bagong damit, walang remittance sa magulang maliban sa 5,000 lang kada buwan. Lahat ng sobra, ipinadala sa kapatid niya sa Pilipinas para mag-down payment. Noong 1975, nakabalik na siya ng Pilipinas. Hawak niya ang unang CCT ng 38A. Ang unang beses niyang pumasok sa unit na ito, umiyak siya ng mag-isa sa banyo. Hindi makapaniwala na isang dating katulong sa Hong Kong, may unit na sa Makati. Pero hindi siya tumigil. Noong 1977, may nag-distress na unit sa 15 TA floor dahil nagkaproblema ang may-ari sa bangko. Binili niya sa halagang $2.2 million cash. Noong 2002, 2 unit sa 22 NE floor, foreclosure sale. Noong 2008, global crisis, maraming foreigner ang nagbenta ng mababa. 6 na unit ang nakuha niya sa 28 TA at 20 TA floor. Noong 2015, may nag-migrate sa Canada, 12 unit sa 30 TA to 35 TA floor. Binili niya sa halagang $8 million each, pero nakakuha siya ng discount dahil bulk purchase. Sa ngayon, 2025, mayroon na siyang 50 units. 38 units nakarenta sa mga expert at B executives, 85,000 to 100 at 60,000 kada buwan. 12 units ginagamit ng mga anak niya tuwing umuwi sila galing Canada at Australia. Pero bakit labandera pa rin siya? Dahil gusto niya. Dahil tuwing 4 kapag naglalaba siya sa basement, nararamdaman niya ulit ang hirap na naging dahilan kung bakit siya narito ngayon. Dahil ayaw niyang makalimot. At dahil ayaw niyang malaman ng iba. Pero sa araw na ito, sa 38 Endar, habang nakaupo siya sa sofa at nakatingin sa malaking bintana nakita ang buong Makati skyline, may kumatok sa pinto. 3 katok. Mabilis. Pagbukas niya, isang sobre ang naiwan sa labas. Walang pangalan. Walang nag-iwan. Sa loob, isang maliit na susi na may tatak na Penthouse, Master KY. At isang maliit na note na nakasulat sa Chinese characters at English. Rosa, thank you for taking care of my father for 0 years. The building is now yours. David Lim. Hindi pa alam ni Aling Rosa na ang 50 units niya. Simula pa lang pala. At bukas, sa General Assembly ng lahat ng unit owners, magiging ganap na siyang ang bago may-ari ng buong Sapphire Towers. Hindi pa man nakakaakyat ng 38 andar si Aling Rosa ng gabing iyon, nagsimula na ang bagyo sa social media.
10:30 ng umaga pa lang, naka-upload na ni Ma'am Vanessa ang 47-second clip sa kanyang Facebook at TikTok account na may 1.2 million followers. Title: Grabe ang ng labandera sa Sapphire. May amoy daw ni sa lobby. Dapat may rule. #Condolief, #high-end living, #kadiri. Sa video, close-up na mukha ni Aling Rosa na nakayuko habang kinukuha ang nahulog na kumot. Voice over ni Vanessa na may filter na Rich Girl tune. Guys, 200 juice namin monthly tapos dadaanan kami ng labandera na may basket. Hello, may service entrance naman eh. Agree ba kayo na dapat bawal to? Comment agree below. Sa loob ng 30 minuto, 48,000 views. 3,200 logging reactions. 1,800 comments na halos lahat agree at dapat paalisin yang labandera. May nagtad pa sa official page ng Sapphire Towers Homeowners Association. 11:00, nagpost ang admin ng condo group sa Viber at Facebook group na may 1,800 members. Unit owners lang. Emergency poll. Issue: labandera na gumagamit ng main lobby. Proposal: permanent ban sa main lobby at service elevator lang forever. Yes, ipatupad. No, payagan pa rin. Voting ends 8 p.m. tonight. Sa loob ng 2 oras. 78% yes. 12% no. 0% abstain. May nag-comment pa na kilalang-kilala sa condo. Si Anger Cruz, may-ari ng 3 penthouse units, nag-post na mahabang rant. Una, acceptable. Kami ang nagbabayad ng millions para sa lifestyle dito tapos makakasabay namin sa lobby ang mga labandera na may amoy downy at sabon. Dapat may separate entrance talaga. Kung gusto nila ng convenience, maghanap sila ng ibang trabaho. May nag-screenshot pa ng CCTV ng lobby kaninang umaga at nag-post. Eto approve. May basket pa talaga sa marmo. Nakakahiya sa mga bisita. Naging usap-usapan sa buong building. Sa GYM, sa pool, sa function room, lahat nagbubulong-bulungan. May mga kasambahay na tinawag ng amo nila. Huwag kayong gadaya ha. Kapag nakita ko kayong dumadaan sa lobby, matatanggal kayo. 3:00 ng hapon, umabot na sa 1.2 million views ang video ni Vanessa. Nag-trending sa TikTok Philippines ang #labandera sa lobby at #Sapphire Towers drama. May nag-duet pa na nagdrama. Kung ako yan, hindi na ako babalik. May nag-stitch na nagpapanggap na security guard at sumigaw. Likod. 5:00, nag-decide na ang Board of Directors na magkaroon ng emergency meeting kinabukasan ng 9 a.m. Agenda: 1. Permanenteng pagbabawal sa lahat ng service personnel sa main lobby. 2. Pag-terminate ng kontrata ng labahan kung hindi susunod. 3. Pag-install ng bagong security protocol at body camera. Nagpadala ng official letter sa head ng labahan sa basement. Effective immediately, lahat ng labandera ay gagamit lamang ng service entrance at service elevator. Any violation will result in termination of laundry concessionaire contract. Sapphire Towers Homeowners Association. 7:00 ng gabi, 87% na ang bumoto ng yes sa poll. Nanalo ang permanent ban. Nagpost si Vanessa ng celebration video habang nasa rooftop bar. Salamat sa inyong suporta mga kakondo. Justice served. Tomorrow, clean and classy lobby na ulit. Love you all. Sa basement, habang nagbabalot ng mga nalabhan, nakita ito ni Aling Rosa sa cellphone ng kasama niyang labandera na si Mercy. Aling Rosa, viral ka raw po sa Facebook. Petty ikaw yung nasa video. Tiningnan ni Aling Rosa ang screen. Kita niya ang sarili niyang mukha na nakayuko. Narinig niya ang tawa ni Vanessa. Nakita niya ang 1.8 million views na. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya nagalit. Ngumiti lang siya ng mahina, hinaplos ang cruise sa lig niya at sinabi, "Sadge lang, anak. Bukas may meeting daw sa function room. Punta tayo. Magdadala ako ng folder."
Hindi alam ng buong Sapphire Towers na ang labanderang tinawanan nila sa lobby ay may dalang 50 original condominium certificates of title at isang sobre mula Hong Kong na magpapaluhod sa lahat ng nandun bukas. At hindi lang 87% ang boboto bukas. 100% sila na yumuko kay Aling Rosa. Kabanata 4, ang araw ng pagbubunyag, alas 7 ng umaga. Hindi pa rin gumagana ng maayos ang service elevator. Pero ngayong araw, hindi na dumaan si Aling Rosa sa likod. Dala niya ang paborito niyang lumang bayong na kulay tsokolate. Yung bayong na dala niya noong unang beses siyang lumuwas sa Maynila noong 1985. Sa loob, hindi labada. Sa loob, isang makapal na folder na color brown, may garter na pula, at nakasulat sa harap ng ballpen na Pilot G Negatibo 1. CCTS Rosa M. Santos. Suot niya pa rin ang duster na bulaklakin na kupas, sinelas na Havaianas na may butas na sa hinlilit, at maliit na supot ng downy sachet na bitbit sa kaliwang kamay. Walang kolorete. Walang alahas. Tanging ang maliit na krus na pilak lang sa lig. Umasok siya sa main lobby ng diretso. Hindi siya pinansin ng 2 bagong security guard. Bago lang sila. Hindi pa siya kilala. Nagulat pa nga sila nang makita siyang pumasok na parang residente. Ma'am, saan po kayo? Tanong ng isa. Ngumiti lang si Aling Rosa. Sa function room po. May meeting. Nang makarating sa function room sa 5th floor, punong-puno na. Mahigit 200 unit owners ang nakaupo. Karamihan naka-designer clothes. May hawak na Starbucks at laptop. May projector sa harap na nagpapakita ng PowerPoint na titulo. Emergency General Assembly, Labandera Issue on Person Enable Security Protocols. Nakaupo sa harap si Ma'am Vanessa, naka-white blazer at channel earrings, kasama ang 5 kaibigan na influencer din. Sa kaliwa, si Anger, cruise na may 3 penthouse, nakapolo na may logo ng golf club. Sa gitna, ang chairman ng A na si Ati. Delgado, 72 anyos, dating corporation lawyer. Nagsimula ang meeting. Unang agenda, pagbabawal sa lahat ng labandera sa main lobby. Motion carried. 87% ng online votes plus unanimous decision ng board, sabi ni Ati. Delgado. Palakpakan. Tawa. May nagtaas pa ng champagne glass na may mimosa. Pangalawang agenda. Termination ng kontrata ng labahan sa basement. Effective in 7 days, sabi ng chairman. Kailangan natin ng bagong concessionaire na mas professional. Biglang may tumayo sa likod. Si Aling Rosa. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa harap. Tumigil ang palakpakan. Nagtawanan ang ilan. Ay, bakit nandito yung labandera? Bulong ng isa. Security. Paalisin niyo yan. Sigaw ni Ma'am Vanessa. Pero hindi gumalaw ang security. Kasi kanina pa nila nakita ang folder na dala ni Aling Rosa. Tumayo si Aling Rosa sa harap ng microphone. Hindi siya nanginginig. Hindi siya natatakot. Ngumiti lang siya ng mahina, hinawakan ang krus sa lig, at nagsalita ng mahinahon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Rosa M. Santos. Labandera po ako dito sa basement. Ngunit may gusto lang po akong ipakita sa inyo. Binuksan niya ang folder. Kumuha siya ng 1 piraso ng papel. Original Condominium Certificate of Title. Init 38A. Nakapangalan, Rosa M. Santos. Registered since 1995. Init 38A po, akin po, yan. Tumawa ang ilang tao. Fake yan. Photoshop, sigaw ng isa. Kumuha siya ng pangalawa. Unit 15B, 1997. Pangatlo. Unit 22C at 22E, 2002. Pang-4. 6 na unit sa 28TA at 29 TA floor, 2008. Habang binabasa niya isa-isa ang unit number at petsa ng registration, unti-unting bumaba ang ingay. Nang makarating siya sa ika-negatibo 30 na CCT,
wala nang tumatawa. Nang makarating sa ika-negatibo 50, init 42 penthouse, dead silence na ang buong function room. Sa ngayon po, may 50 units po ako sa Sapphire Towers. Ibig sabihin, ako po ang may pinakamaraming unit sa buong building. Ibig sabihin din po, ako po ang may pinakamalaking voting power dito. Biglang may tumayo si Ate Delgado, mukha ay namumutla. Aling Rosa, totoo ba ito? Ngumiti si Aling Rosa. Chairman, bakit hindi niyo po tingnan ang official records sa Registry of Deeds? Nandoon po lahat. At kung gusto niyo pong i-verify, narito po ang lahat ng original titles. Inilagay niya ang buong folder sa mesa sa harap. May biglang nahimatay si Ma'am Vanessa. Laitero na bumagsak sa upuan, nahulog ang channel bag niya, tumilapon ang cellphone. May dalawang kaibigan niya ang umiyak. Si Anger Cruz, nakaupo na lang, nakatingin sa sahig, parang gusto nang lamunin ng lupa. May isang ginang sa likod na biglang tumayo at sumigaw. Aling Rosa, patawarin niyo po ako. Ako po yung nag-comment ng kadiri sa group chat. Sunod-sunod na ang nagtatayo. Aling Rosa, sorry po. Aling Rosa, pasensya na po. Aling Rosa, hindi ko po alam. Si Aling Rosa, ngumiti lang. Hinawakan ulit ang krus. Hindi niyo po ako kailangang tawagin, ma'am. Aling Rosa pa rin po ako. At bukas maglalaba pa rin po ako ng alas 4 ng umaga. Kasi trabaho ko po yun. At mahal ko po yun. Tumungo siya ng mahina. Tumalikod. At dahan-dahang lumakad palabas ng function room. Sa labas, nakahabang na ang mga security guard. Kuya Tony, yung sumigaw sa kanya kahapon, nakayuko na, halos nakaluhod. Aling Rosa, pasensya na po. Hindi ko po alam. Ngumiti si Aling Rosa. Hindi po ako galit, Kuya Tony. Bukas, tuloy pa rin po ang trabaho mo. At tuloy pa rin po ang labada ko. Pero habang pababa siya sa elevator, hawak niya ang maliit na sobre na galing Hong Kong. Hindi pa niya binubuksan sa harap nila. Kasi may mas malaking pagbubunyag pa na magaganap sa susunod na General Assembly. Isang buwan mo lang ngayon. At doon, hindi na 50 units lang ang pag-uusapan, kundi ang buong Sapphire Towers. At ang pangalan niya, sa pinakatuktok ng gusali, bilang tunay na may-ari. Kabanata 5, ang paghingi ng tawad. Hindi pa nakakalabas ng function room si Aling Rosa nang magsimula ang kaguluhan. Una, si Ma'am Vanessa, yung dating mayabang na influencer, biglang tumakbo sa harap niya. Namumula ang mukha, basa ng luha ang mascara, nanginginig ang mga kamay. Hawak niya ang channel bag na nahulog kanina, pero parang hindi na mahalaga. Aling Rosa, patawarin niyo po ako. Sobra po akong nakamali, hindi ko po alam. Hindi na siya nakapagsalita ng maayos. Lumuhod siya sa marble na sahig ng function room, sa harap mismo ng lahat. Aling Rosa, please, tanggapin niyo po ang apology ko, kahit ano po gagawin ko. Tumigil si Aling Rosa. Tumingin siya sa babaeng kahapon ay nagtatawanan habang kinukunan siya ng video. Ngumiti siya ng mahina. Ma'am Vanessa, tumayo ka na. Hindi kita sinumbatan. Hindi kita kinagalitan. Trabaho ko lang yung maglaba. Trabaho mo rin naman ang mag-post sa social media. Hindi naman kasalanan ang magkamali. Pero si Vanessa, lalo pang umiyak. Hinawakan niya ang laylayan ng duster ni Aling Rosa. Aling Rosa, gagawin ko po lahat. Magsusorry po ako sa live. Aayusin ko po lahat ng comments. Please po. Sa labas ng function room, nagsimula ng maglabasan ang mga tao. Sunod-sunod na ang humaharang kay Aling Rosa sa hallway. Una, sa Anger Cruz, yung may 3 penthouse na nag-rant sa group chat. Nakatayo siya sa gilid, nakayuko, hawak ang cellphone na parang takot na takot. Aling Rosa, pasensya na po talaga, ako po. Yung nag-comment na unacceptable, hindi ko po alam, sobra po akong nakamali. Kung may tutulong po ako, ipapagawa ko po ang bahay niyo sa probinsya, libre po. Hindi na siya makatingin ng diretso.
Ngumiti lang si Aling Rosa. Engineer, okay lang po. Salamat sa alok, pero ayos na po ang bahay namin sa Bulacan. Sunod, ang buong board of directors. Si Ati Delgado, ang chairman, lumapit na may dalang envelope. Aling Rosa, bilang opisyal na paghingi ng tawad ng Homeowners Association. Ito po, lifetime free laundry service para sa inyo. At bagong industrial washing machine. At bagong labahan area sa basement na may aircon at apuan na comfortable. At kung gusto niyo po, magiging honorary board member kayo. Tumawa na mahina si Aling Rosa. Attorney, hindi niyo po kailangang gawin yan. Hindi niyo po ako kailangang bigyan ng titulo. Labandera lang po ako. At masaya na po ako roon. Pero hindi tumigil ang paghingi ng tawad. Sa elevator pababa, may 3 kasambahay na lumapit. Aling Rosa, salamat po. Dahil sa inyo, hindi na kami matatakot dumaan sa lobby. Salamat po talaga. Sa basement, nang makabalik siya, nandoon na ang lahat ng labandera. Si Mercy, si Lorna, si Tess, lahat umiyak habang yakap-yakap siya. Aling Rosa, idol na po namin kayo. Hindi po namin alam. Salamat po, hindi na po kami tatanggalin. Ngumiti si Aling Rosa. Huwag kayong umiyak. Trabaho lang natin to. At bukas 4:00 pa rin po ako gigising. May 80 pieces pa po akong labada sa 25 TA floor. Gabing iyon, naging viral na naman ang Sapphire Towers, pero sa ibang dahilan. Si Ma'am Vanessa, gumawa ng 15-minute apology video. Nakaupo sa sahig ng unit niya, walang make-up, umiyak habang hawak ang paa ni Aling Rosa, may permiso na kinunan. Tito, sobra akong nagkamali. Sorry Aling Rosa. Sorry Sapphire. Sa loob ng 3 oras, 4.2 million views. Lahat ng comments, respect to Aling Rosa, lesson learned, huwag hasgaan. May mga unit owners na nagpadala ng food sa basement. Jollibee, Goldilocks, Red Ribbon at isang buong leksyon. May nagpadala ng bagong washing machine na worth ₱180,000. May nag-alok na ipapagawa ang bahay niya sa Bulacan, 3 palapag daw, may swimming pool. Pero si Aling Rosa, tahimik lang sa maliit niyang kuwarto sa basement. Nagluluto ng sinigang na baboy para sa hapunan. Habang hinihiwa ang kangkong, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, si Kuya Tony, ang security guard na sumigaw sa kanya kahapon. Nakatayo sa labas, may dalang maliit na supot ng Selecta ice cream at isang sober. Aling Rosa, pasensya na po talaga kahapon. Hindi ko po alam. Ito po, maliit na token lang. At gusto ko po sanang mag-resign. Hindi ko na po kaya, nahihiya na po ako. Umiling si Aling Rosa. Kuya Tony, kain ka muna. May sinigang ako. At huwag kang mag-resign. Kailangan kita dito. Bukas, tuloy pa rin ang trabaho mo. At tuloy pa rin ang labada ko. Umupo si Kuya Tony. Umiyak habang kumakain. Sa labas, tahimik na ang buong Sapphire Towers. Walang ingay. Walang tawa. Tanging ang tunog lang ng mga washing machine sa basement. At ang mahinang awitin ni Aling Rosa habang naghihiwalay ng mga kulay at puti. Pero sa loob ng bayong niya, nandoon pa rin ang sobre na galing Hong Kong. Hindi pa niya binubuksan sa harap ng iba. Hindi pa handa ang mundo. Kasi kapag binuksan niya yon, hindi na apology ang maririnig nila. Kundi, agsuko. At 1 buwan mula ngayon, sa susunod na General Assembly, hindi na si Ati Delgado ang upo sa harap, kundi si Aling Rosa, na may hawak na Master K ng buong Sapphire Towers. Kabanata 6. 1 buwan na ang nakalipas mula sa araw na iyon. Sa labas, tahimik na ulit ang Sapphire Towers. Para bang walang nangyari. Bumabalik na ang mga residente sa dati nilang gawi. May mga nagpo-post pa rin ng tea sa lobby. May mga nagjo-jogging sa rooftop. May mga nagpapa-deliver ng Starbucks sa concierge. Pero sa loob ng basement, sa maliit na kuwarto ni Aling Rosa, may isang bagay na hindi na may balik sa dati. Isang gabi,
12:00 na ng hating gabi. Nakaupo si Aling Rosa sa maliit niyang mesa na gawa sa plywood. Sa harap niya, nakabukas na ang sobre na galing Hong Kong. Iyon na mismong sobre na iniwan sa pinto ng 38 isang buwan na ang nakaraan. Sa loob, isang platinum key card na may nakalagay na Master, Yellow Floors Ampersand Penthouse Level. 2. Isang liham na nakasulat sa Chinese at English na may official na letterhead ng LIM Global Holdings LT. 3. Isang certified true copy ng deed of donation na first page pa lang, sapat na para matigilan ang sino mang abogado. Binabasa niya ng paulit-ulit ang mga salitang nakasulat. To Ms. Rosa M. Santos, in grateful recognition of your 10 years of loyal and loving service to MY late father, M.R. Henry Lim, I, David Henry Lim, sole heir and chairman of Lim Global Holdings LT, hereby donate, transfer, and convey unto you, in full ownership and without any consideration, the remaining 450 condominium units of the Sapphire Towers, Makati City, including all common areas, commercial spaces, parking slots, and the 3 penthouse floors. Free and clear of all liens and encumbrances. Effective upon your acceptance of this deed, you shall be the sole and absolute owner of the entire building. With deepest respect and gratitude. David Henry Lim, Hong Kong, 15 October 2025. Sa ibaba, may notary seal at apostille pa mula sa Hong Kong Supreme Court. Hawak ni Aling Rosa ang K-card. May bigat. Kasing bigat ng 50 taong pagtitiis niya. Tumingin siya sa maliit na salamin sa dingding. Kita niya ang sarili. Duster na bulaklakin. Mukha na puno na ng kulubot. Mata na maraming beses nang umiyak sa Hong Kong noong 1985. Pero ngayon, may kakaibang liwanag. Tumayo siya. Kinuha ang lumang bayong. Isinilid ang K-card, ang liham, at ang lahat ng CCT na 500 ng gayon. 450 mula kay M.R. David Lim. At ang 50 na ipinaghirap niya sa buong buhay niya. Tumingin siya sa maliit na krus sa dingding. Salamat po, Panginoon. Hindi niyo po ako pinabayaan. Kinabukasan, eksaktong 30 araw mula sa unang General Assembly, may naka-schedule na Special Stockholders at Homeowners Meeting. Agenda, election ng bagong Board of Directors at Chairman. 8:00 ng umaga. Umunta si Aling Rosa sa function room. Suot pa rin ang duster. Dala pa rin ang bayong. Walang kolorete. Walang alahas. Umasok siya. Tahimik na tahimik ang lahat. Nakaupo si Ate. Delgado sa harap, mukha ay seryoso na seryoso. Si Ma'am Vanessa, nakasimple dress na lang, walang make-up, nakayuko. Sa anger, Cruz, hindi na nagsasalita. Nagsimula ang meeting. Unang agenda, pagbaba ni Ate. Delgado bilang chairman. Sa bisa ng bagong ownership structure, may naghain ng 100% ng voting shares, kaya kailangan na nating mag-elect ng bagong chairman. Tumayo si Aling Rosa. Dahan-dahang nilapag ang bayong sa mesa sa harap. Binuksan ito. Inilabas ang deed of donation at ang platinum K-card. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Ako po si Rosa M. Santos. At ngayon po, hindi na 50 units lang ang pag-aari ko, kundi lahat po ng 500 units ng Sapphire Towers. Kabilang na ang 3 penthouse, ang commercial floors, at lahat ng parking. Dead silence. Hinawakan niya ang platinum K-card at ipinakita sa lahat. Simulang ngayon, ako na po ang chairman. Ako na po ang sole owner. At ang unang ipatutupad ko, walang permanenteng pagbabawal sa main lobby. Lahat po, kasambahay, labandera, driver, security, pwede nang dumaan sa main lobby. Kasi, ito na po ang bahay natin ng lahat. Biglang tumayo ang buong function room. Palakpakan, iyakan, may mga lumapit na yumakap sa kanya. Si Ma'am Vanessa, umiyak na nakatayo sa harap niya. Aling Rosa, Chairman Rosa, salamat po. Salamat po sa pangalawang pagkakataon na binigyan niyo kami.
Ngumiti si Aling Rosa. Huwag niyo na po akong tawaging chairman. Aling Rosa pa rin po ako. At bukas, maglalaba pa rin po ako. Ang alas 4 ng umaga. Habang papalabas siya ng function room, may isang security guard na lumapit. Kuya Tony ulit. May luha sa mga meta. Aling Rosa. Chairman, salamat po. Salamat po talaga. Ngumiti siya. Tinapik ang balikat ni Kuya Tony. At ikaw pa rin ang head security ko, Kuya Tony. Kailangan kita. At habang pababa siya sa elevator ng gayon ay may nakalagay na bagong karatula. Welcome to Sapphire Towers. A home for everyone. Rosa M. Santos, owner. Hindi alam ng lahat na may isa pang liham sa bayong niya. Mula kay David Lim ulit. At doon nakasulat, Rosa, my father always said you were family. There is one more gift waiting for you in Hong Kong. Come when you are ready. The entire Lim Global Holdings is yours if you want it. Pero iyan ay kwento para sa susunod na video. Kasi ang labandera sa basement, hindi na lang labandera, hindi na lang may-ari ng kondo. Siya na ang magiging isa sa pinakamayayamang babae sa buong Asia. At ang kwento niya, hindi pa tapos. Kung gusto niyo malaman kung ano ang naghihintay kay Aling Rosa sa Hong Kong, at kung paano niya hinadlangan ang mga dating ng insulto nang malaman nila ang tunay na yaman niya, mag-subscribe ka na at i-on ang bell. Like mo tong video na to. At i-comment mo sa baba. Justice Air Aling Rosa. Oh, Aling Rosa Air President. Salamat sa panonood, mga kaibigan. Hanggang sa susunod na kwento. God bless po sa inyong lahat.